Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Face-to-face classes sa Davao Region, suspendido para sa assessment at inspection sa mga school buildings na naapektuhan ng lindol. Independent Commission for Infrastructure, dapat isa publiko ang pagbabasa ng affidavit sa flood control scandal probe ayon kay House Infrastructure Committee co-chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. At AFP Cavaliers, hinirang na kampiyon sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sinuspinde ng Department of Education National Capital Region o DepEd-NCR ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila simula ngayong araw, October 13, hanggang bukas, October 14, 2025. Ayon sa DepEd-NCR, layunin ng suspensyon na masiguro ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral at guro dahil sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses at sa sunod-sunod na lindol sa bansa. Sa 2 araw ng suspensyon, inatasan ng mga paaralan na magsagawa ng paglilinis, disinfection at structural safety inspection upang masiguro ang kahandaan sa mga sakuna. Hinimok din ng ahensya ang mga pribadong paaralan na ipatupad ang kaparehong hakbang para sa kaligtasan ng kanilang mga estudyante at kawani. Bukod sa Metro Manila, ilang lugar din sa Mindanao ang nagdeklara ng kanselasyon ng klase ngayong araw ng Lunes dahil sa patuloy na assessment at clearing operations kasunod ng mga malalakas na lindol nitong mga nakalipas na araw. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Agusan del Sur, Davao Oriental, General Santos City, Laak, Mabini at Moncayo sa Davao de Oro at Tandag City sa Surigao del Sur. Habang ipatutupad ang asynchronous classes, ang lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Nabunturan, Davao de Oro. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante at guro habang patuloy ang inspeksyon sa mga paaralang naapektuhan ng lindol. Dahil sa pagkasira ng Davao Oriental Provincial Hospital matapos ang 7.6 magnitude na lindol, kinailangang ilipat ang mga pasyente sa mga family tents upang ipagpatuloy ang kanilang gamutan. Samantala, inaasahan namang bibisita ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao Oriental upang personal na makita ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol noong Biyernes. Mula sa Tarragona, makibalita tayo kay Gladys Tuabi, live. Gladys, good morning. Ilang mga pamilya ba ang apektado sa nangyaring lindol sa Davao Oriental? Sa press briefing kahapon ng OCD Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 11, inihayag ng DSWD na nasa 66,657 families o katumbas ng higit 282,000 na mga individual ang naapektuhan ng naganap na lindol. Ayon sa ahensya, hindi bababa sa 6,000 mga individual ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Dahil sa lindol, maraming mga bahay at gusali ang nasira. 278 sa mga ito ang totally damaged habang 912 naman ang partially damaged. Bukod sa mga bahay, higit na nasira ang Davao Oriental Provincial Hospital sa Manay kung saan malapit sa epicenter ng lindol. Agad na inilabas ang mga pasyente sa ospital nang unti-unting makita ang pagkabiyak ng mga pader at kisame. Wala namang napaulat na nasaktan. Kat sa pag-asira ng ospital, pansamantalang inilagay ang mga pasyente sa mga family tents at doon muna ang gamutan upang maiwasan ang pabalik-balik na pagpapalabas sa mga pasyente tuwing may malakas na lindol. DOPH Manay is currently not very well operational. They have tents in the area, but just this morning, they have transferred already to the Super Health Center po. Sa ngayon, may mga pasyente nang nailipat sa Super Health Center, ngunit may ilan na nasa family tents pa rin.
It will center? be crowded for sure, ma'am. That is why our DSWD are also distributing tents po to accommodate the patients. Kat, inaasahan namang maglilibot ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang personal na kumustahin at tingnan ang kalagayan ng mga residente at kababayan natin na naapektuhan ng lindol. At ayon sa ating natanggap na impormasyon, kabilang sa mga lugar na pupuntahan ng Pangulo ay ang lungsod ng Mati, Munisipalidad ng Tarragona at Manay. Kat, yan muna ang ating update mula rito sa Tarragona, Davao Oriental. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Gladys Tawad. Nagpadala ang Estados Unidos ng 137,000 family food packs at 500 emergency shelter kits bilang tulong sa mga naapektuhan ng magkakasunod na lindol sa Davao Oriental. Ang kay U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, nakikiramay sila sa mga pamilyang nasalanta at tiniyak ang patuloy na koordinasyon sa Department of Social Welfare and Development para sa karagdagang tulong. Bukod sa US, nagpaabot din ng pakikiramay sina Australian Ambassador Mark Innes Brown, Japan Ambassador Endo Kazuya at Romanian Ambassador Raduta Matachi sa mga biktima ng lindol. Ayon sa mga ito, hangad nila ang mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad sa Mindanao at ipinahayag ang pakikiisa ng kanilang mga bansa sa Pilipinas sa gitna ng kalamidad. Patuloy namin na monitor ng Department of Tourism ang sitwasyon sa Davao Region matapos ang magkakasunod na lindol na tumama sa baybayin ng Manay, Davao Oriental noong October 10. Ayon sa ulat ng DOT Region 11, wala namang naitalang nasawi o na-stranded na turista, ngunit ilang tourism establishment sa Davao Oriental ang nagtamo ng bahagyang pinsala, kaya pansamantalang sinuspinde ang operasyon habang isinasagawa ang pagsusuri. Kabilang sa mga naapektuhan ang ilang resort sa Baganga, gaya ng Langoyon Beach Resort at Sun and Waves Beach Resort, pati na rin ang Sanipaan Staging Area sa Island Garden City of Samal. Pansamantala ring sarado ang ilang tourist sites tulad ng Aliwagwag Falls Eco Park, Mount Hamiguitan Museum, National Museum Davao, Cape San Agustin, Pusan Point at Mount Apo climbing activity sa Digo City habang hinihintay ang resulta ng safety inspection ng mga lokal na otoridad. Hinansela ng Department of Education Region 11 ang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. Ito ay upang bigyang daan ang pagsasagawa ng assessment at inspection sa mga school buildings bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang report ni Marisol Montaño. Matapos ang 7.4 magnitude na lindol noong Biyernes na yumanig sa malaking bahagi ng Davao Oriental at naramdaman din sa mga karatig probinsya gaya ng Davao City at Davao de Oro, sinuspinde ng Department of Education Region 11 ang mga klase ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. Inatasan din ng lahat ng mga paaralan na lumipat muna sa blended learning habang ang mga guro at non-teaching personnel ay magtatrabaho muna mula sa kanilang tahanan. Ito ay upang bigyang daan ang pagsasagawa ng assessment at inspection sa mga school buildings ng City Engineer's Office. Sa Cagayan de Oro City naman, suspindido rin ang mga klase sa lahat ng pampublikong paaralan mula elementarya hanggang sekundarya mula ngayong araw at sa mga susunod pang araw. Samantala, ang mga pribadong paaralan ay nakadepende sa kani-kanilang pamunuan. Gayunman, bago muling mag-resume ang mga klase sa linggong ito, kailangan munang magsumite ng sworn certification mula sa Office of the Building Official ng CTLGU na nagpapatunay na ligtas ng gamitin ang kanilang mga pasilidad. Samantala, nagsagawa naman ng inspeksyon sa Davao Oriental kahapon sina DepEd Secretary Sani Angara, DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kabilang sa mga binisita nila ang Evaristo Moralizon National Vocational High School kung saan kinakailangan ang agarang rehabilitasyon. Sa isang Facebook post ni Secretary Angara, binigyang diin niya na walang silid-aralan ang gagamitin hanggat hindi ito tuluyang naayos at natiyak na ligtas gamitin.
Tiniyak naman ng DepEd na hindi maaantala ang pagkatuto ng mga mag-aaral at mabibigyan ng sapat na tulong at suporta ang mga guro at estudyanteng naapektuhan ng lindol. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng 2 araw na suspensyon sa klase ang mga paaralan sa National Capital Region punsod ng influenza-like illnesses. Subalit ayon sa Department of Health, hindi dapat ikabahala ng publiko ang aksyon nito ng Department of Education NCR. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo, live. Mia, good morning. Bakit nasabi ng DOH na hindi nakaalarma sa publiko itong class suspension? Magandang umaga, Kat. Ayon sa Department of Health, hakbang lamang ito ng Department of Education NCR bilang pag-iingat sa pagkalat ng sakit sa paaralan, kaya magsasagawa ng malawakang disinfection at sanitation sa eskwelahan. Suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan simula ngayong araw, October 13 hanggang 14, 2025 sa Metro Manila. Isasagawa sa panahong ito ang malawakang disinfection, sanitation at building inspection upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga paaralan. Ito'y bunsod ng tumaas na kaso ng influenza-like illnesses sa mga mag-aaral at mga guro at ng sunod-sunod na lindol na naranasan sa ibang bahagi ng bansa. Tiniyak ng DepEd na layunin ng hakbang na ito ang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Kaya naman tiniyak din ng Department of Health na hindi dapat ikabahala ng publiko ang hakbang na ito ng DepEd. Batay sa datos ng mga health authorities, mas mababa ang bilang ng mga kaso ng influenza-like illnesses sa pambansang antas kumpara noong nakaraang taon. Gayunman, nananatiling mahalaga ang pag-iingat, kaya't ipinatupad ng mga lokal at institutional na health authorities ang mga preventive measures upang mapanatiling mababa ang kaso. Base din sa anunsyo ng DOH at DepEd, kasabay ng disinfection at sanitation, magkakaroon din ng inspection sa mga building. Bunsod nga nitong sunod-sunod na paglindol bilang paghahanda na rin nila sa The Big One. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City Cast. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mihi Alonzo. Bukas si Vice President Sara Duterte sa plano ni Ombudsman Crispin Remulla na repasuhin ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa pangalawang Pangulo, mainam na pag-aralan ng Ombudsman ang dokumento at ipagpasadyos na lang kung ano ang magiging resulta. Kasunod dito ng pahayag ni Remulla na magiging publicly accessible na ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno kabilang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara Duterte. Ayon kay Remulla, pag-aaralan niya ang reklamong isinampa laban kay Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng mahigit 600 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Nakatakda ng dinggi ng ethics complaint na inihain laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Inihayag ito mismo ng tagapanguna ng National Unity Party na naghain ng reklamo laban sa kongresista. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Araw ng Lunes, October 13, nakatakda ng umpisahan ng House Committee on Ethics and Privileges ang ethics complaint na inihain ng National Unity Party o NUP laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-ugat ang reklamo dahil umano sa hindi angkop na asal ng kongresista. Ayon ito kay House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, chairperson ng NUP. Pero meron hearing on Monday, no, yung final namin na complaint against him. Ang nagpadala na rin sila ng depensa nila. No? Alam mo, ang dinidepensa niya is freedom of speech.
Batay sa panuntunan ng Kamara, maaaring parusahan ng House members dahil sa anumang paglabag sa Code of Conduct o disorderly behavior sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Ethics Committee. It is a vehicle for the House to protect itself against misbehavior by its members. Diba? So hindi siya makukulong kung guilty siya sa Ethics Committee. No? Maybe may reprimand, may pagsabihan, ganyan. Sa isang panayam, iginiit naman ni Congressman Barsaga na handa siyang matanggal sa Kongreso kung ito ang magiging desisyon ng mayorya ng miyembro ng Kamara. Samantala, naniniwala naman si Deputy Speaker Puno na hindi makakakuha ng suporta mula sa Kongreso ang planong impeachment complaint ni Congressman Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, I mean, nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya, but I don't think he's going to get very much support. To be honest, kasi ako lang wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Plano umano ni Congressman Barsaga na maghain ng reklamong impeachment laban kay PBBM dahil sa pagsira sa tiwala ng publiko at matinding paglabag sa saligang batas. Bunsod ito ng maanumalyang flood control projects na pinondohan umano ng national budget na aprobado ni PBBM. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang kongresista na dapat maging transparent ang isinasagawang flood control scandal probe ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa mambabatas, kahit piling bahagi lang ay maipakita sa publiko. Alamin natin ang detalye sa report ni Evan Alvarez. Dapat makita ang transparency sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay House Infrastructure Committee, Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, oras na para magkaroon ng public proceedings ang mga investigasyon patungkol sa anomalya sa flood control projects. Pong pagbabasa ng isang affidavit na magiging public document naman anyway, di ba? Na talagang na-vet na ng mga abogado, na-vet na mismo ng ICI kasi meron naman silang initial na kopya siguro nito pong affidavit na ito. Tingin ko dapat yung pong pagbabasa ng affidavit na ito at siguro yung ilang mga tanong ng mga miyembro ng komisyon, dapat pwede yung payagan na ikasa under open public proceedings ng ICI. So, ibig sabihin, baka kailangan mo talaga maglatag ng reglamento. Alin yung pwede, alin yung hindi. Giit ng mambabatas, ang pagpapakita ng transparency ay hindi naman nangangahulugan na ilalabas na ang lahat ng ginagawa ng ICI. Maaari anyang piliin lamang kung alin mga bahagi ang pupwedeng ipakita sa publiko upang mabigyan ng garantiya ang mga Pilipino na malinis at maayos ang mga isinasagawang investigasyon. Well, ang sinasabi ho natin sa ICI, kailangan ho nila magpasya alin po yung mga bahagi na pwede hong meron pong public proceedings. Ibig sabihin, bukas sa publiko, bukas sa media. Hindi naman ho necessarily live streaming. Pangalawa, alin po yung talagang in executive session. Ayon kay Congressman Ridon, pag-uusapan ng mga miyembro ng House Infrastructure Committee kung paano hihikayatin ng ICI na maging transparent sa kanilang mga pagdinig. Pero syempre, ay din namin silang pangunahan dahil it's an executive office, no? At meron ho tayong paghihiwalay po ng mga opisina. I think that's a real concern ng mga kababayan po natin na hindi ho talaga pwede na sila-sila lang po yung nag-uusap. Samantala, nananatiling closed door ang mga isinasagawang investigasyon ng ICI. Una nang sinabi ng Executive Director ng Komisyon na ito'y upang maiwasan ang trial by publicity o mahusgahan agad ng publiko ang mga sangkot na individual base sa mga nakikita online o balita kahit wala pang desisyon ang korte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos bilyong-bilyong piso na ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa ika-6 na freeze order nito kaugnay ng umano'y irregularidad sa pondo ng flood control issues. Subalit may direktang epekto na ba sa ekonomiya ang patuloy na freeze order ng ahensya?
Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Sa ilalim ng Anti-Money Laundering Council, kapag may freeze order, otomatiko na hindi maaaring galawin ang pera o assets ng mga tao o kumpanyang iniimbestigahan habang nagpapatuloy ang kaso. Layunin nito na pigilan ng money laundering o paggamit ng pondo mula sa mga iligal na gawain, kagaya ng katiwalian o korupsyon. As of October 10, 6 na freeze order na ang nakuha ng AMLAC. Abot na sa 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 163 motor vehicles, 99 real property at 12 e-wallet accounts ang naipa-freeze na ng AMLAC kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa flood control issue. Tinatayang aabot na rin sa halos 4.67 billion pesos ang halaga nito. Subalit paliwanag ni Sir Percival Peña Reyes, isang ekonomista mula sa Ateneo de Manila, hindi pa direktang mararamdaman sa kabuuang takbo ng ekonomiya ang epekto ng freeze order. Well, I don't think immediately apparent yung effect niyan. Since yung mga fini-freeze naman yan, hindi pa naman talaga napapaikot yan sa economy. Oo, no? So, these are impersonal accounts, no? Stashed there. Okay, and dapat lang naman talaga, no, na tignan kasi yung legitimacy ng sources of those funds, no? But yung immediate effect niyan, no, it depends still, no? Tinatayang aabot sa 20.37 trillion pesos ang kabuuang halaga ng pera sa lahat ng mga bangko sa bansa. Ang 4.67 billion pesos ay 0.02% lang ng kabuuang pera sa mga bangko o parang 2 sentimo lang sa bawat 100 piso. As bad as it would be, no, kung yung halimbawa, no, yung mga programmed spending ng gobyerno, yun yung tinigil. Kaya yung mga programmed spending, no, yung galing sa budget ng gobyerno, 'di ba? Yung pinapa-freeze. Yan, that is direct government spending that you are freezing. I think that would have a more immediate and a more apparent effect on your economy, no? Ang higit na 4 na bilyong pisong halaga nito ay halos katumbas na ng isang taong budget ng ilang maliliit na lungsod. Maaaring mapondohan ng libreng edukasyon ang nasa mahigit na 300,000 na mga estudyante o maipagawa ang higit 20 district hospital o di kaya naman ay ilang daang kilometrong farm-to-market roads. Bagaman hindi ito ramdam sa kabuuang ekonomiya, malaki ang potensyal itong makatulong sa mga programang pantawid, kalusugan at infrastructure kung nailaan sa tamang paraan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinundinaan ng National Maritime Council o NMC ang umano'y iligal at walang ingat na aksyon ng China Coast Guard matapos itong bombahin ng water cannon at banggain ang barkong pandagat ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island ditong linggo ng umaga. Ayon sa NMC, sinadyang lumapit ng CCG at mapanganib na minaniobra ang mga Chinese Maritime Militia sa 3 sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, kabilang ang BRP Datu Pagbuaya na nooy nakadaong malapit sa isla. Binigang diin ng NMC na ang Pag-asa Island ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na may matagal ng soberanya at jurisdiksyon sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Giit ng ahensya, walang karapatang manghimasok ang China sa mga lehitimong operasyon ng Pilipinas sa paligid ng isla at nanindigang magpapadala ito ng diplomatic protest upang tutulan ang agresibong aksyon ng Beijing. Samantala, narito po ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa Sucat Road Exit, Parañaque City. Sa kaliwang bahagi na papunta ng SLEX at gayon din po sa kanang bahagi na papunta naman na Baclaran ay wala po tayong namamataang problema at tuloy-tuloy po ang daloy ng mga sasakyan. Sa Bagong Baryo, sa kanang bahagi na papunta ng Monumento at kaliwang bahagi na papunta naman ng Balintawak ay wala rin pong problema at
dire-diretso rin po ang takbo ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX sa mga luluwas ng Maynila at sa mga papunta ng norte, ay wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX, bagamat may kaunting pang-ipon po dito sa May Mindanao Toll Plaza. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Isang makasaysayang kampyonato ang nakuha ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025 matapos silang makuha ang titulo na wala man lang ni isang bahid ng pagkatalo sa buong season. Tatanggap naman ng 2 million pesos na donasyon ang kanilang napiling benepisyaryo. Narito ang report ni JP Nunez. Makapigil hininga ang naging tagpo sa second game ng Best of 3 Final Series ng AFP Cavaliers at Judiciary Mages sa UNT Cup Executive Face-Off 2025. Nagtukos ang dalawang kupunan sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna kahapon. Sa tatlong quarter ng laban, nanatili sa Judiciary Mages ang kalamangan. Tila nawala ang kontrol ng AFP Cavaliers sa ilalim ng basket at hindi rin gumana ang kanilang mabibilis na mga pasahan para iwan ang Judiciary Mages. Pagpasok ng fourth quarter, trailing by 7 points ang AFP Cavaliers sa score na 38-45 kontra sa Judiciary Mages. Under 9 minutes remaining, magkasunod na layup at isang beyond the arc ang naibuslo ni Colonel Edwin Parcia, dahilan para tumabla sa kauna-unahang pagkakataon ang AFP Cavaliers sa score na all 45 matapos na matambakan. Kahit ang kanilang mga taga-suporta napakapit na sa mga upuan dahil sa tindi ng kaba na nararamdaman sa buong Alonte Sports Arena. Sobrang intense! Gusto namin silang manalo para umabot ng third game. Let's go, Judiciary! Sobrang kabang-kaba kasi parang nawawala na kami ng pag-asa. But right now, we're hoping na sana manalo and we'll get the championship. Let's go! Pagkatapos tumabla ng AFP Cavaliers, nakuha na nila ang momentum para ilagay sa abante ang kanilang koponan, habang ang Judiciary Mages naman nakapag-commit na ng mas maraming turnover. Under 3 minutes remaining sa last quarter of action, isa lang ang lamang ng AFP Cavaliers sa score na 52-51. Pero kumamada sila ng 7-0 run until the last minute ng laban para tuluyang ilayo ang agwat ng kanilang score. Hindi na nakahabol pa ang Judiciary Mages hanggang sa pagputok ng buzzer sa final score na 60-56 in favor of AFP Cavaliers. Isang makasaysayang kampyonato para sa AFP Cavaliers na nagtala ng kauna-unahang unblemished win-loss record sa Executive Finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Struggle sila kasi yung preparation namin as in zero talaga. No? So after nung winning game nila nung first game, so ngayon lang uli sila nagsama-sama kasi nga masyadong busy sila. So yung result ng laro namin ngayon, medyo mahabol kami, no? Kami yung umabol. So buti na lang nung huli, medyo nakaka-catch up yung mga player, nag-adjust kami, nakuha naman nila yung mga instruction namin. We had a big chance sana pero sabi ko nga, kami din yung nag-cause ng kung bakit nakalapit din yung AFP. Because of makikita mo naman talaga yung turnovers talaga namin. So medyo nanatil ng konti, sayang lang, but it was a good game. Actually, I'm very happy na maganda yung nilaro namin ngayon sa game 2 kaysa nung game 1. Pareho namang pinasalamatan ng parehong kupunan ang isa't isa. Sa Judiciary, no, salamat sa magandang game na binigay ngayon, yung second game, which is talagang natuwa yung mga manunood. No? So nabigyan din naman sila ng magandang laban. Good luck na lang next year. So i-depend namin ulit, sana kung sila ulit.
Gawin daw nila yung part nila na para makabawi sila sa amin. Una-una, congratulations sa AFP, no, for having a great game, and congratulations to them that they deserve to win. Talagang hindi rin sila bumitaw sa huli, no, and congratulations. Samantala, most valuable player ng season at most valuable player ng finals si Commander Paul Carvajal ng AFP Cavaliers. Ito, hindi sa akin lang to. Ito is for the team. Nagkataon lang na mas maganda yung siguro yung nilaro ko, pero it's always a team effort. Hindi naman pwedeng ako lang. Itong MVP ko, finals MVP, at saka yung MVP ko sa season is just a manifestation ng magandang team effort. Tatanggap naman ng 2 million pesos na premyo ang AFP Cavaliers na itutulong naman sa kanilang Educational Benefit System Office o EBSO. Malaking tulong yun para dun sa EBSO, which is yung mga anak ng mga tropa namin na kill in action, no? So yun yung wala nang kakayahan para pag-aralin yung mga anak nila. Doon mapupunta yung 2 million na yun, is malaking bagay para sa kanila. Samantala, 1 million pesos naman ang maibibigay ng Judiciary Magis sa kanilang benepisyaryo na mga kamag-anak ng kanilang mga katrabaho na naapektuhan ng mga nagdaang malalakas na lindol. Sa mga benepisyaryo namin, this one is for you, and I hope na makatulong po sa inyong lahat itong nakuha namin. Bukod sa kanila, naibigay na rin ang mga nakuhang papremyo ng iba pang mga kuponan na lumahok sa Executive Face-Off 2025. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Proverbs, chapter 10, verse 19 na nagsasabi, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. In the multitude of words, there wanted not sin, but he that refraineth his lips is wise. At yan ang ating naging balitaan sa oras na ito. Huwag po kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik ang Good Morning Kuya. Good Morning Kuya! Live na live pa rin po tayong napapanood ngayon sa ating social media account sa UNTV News and Rescue YouTube channel and of course sa Good Morning Kuya Facebook page. Mga kasangbahay, kamakailan lang niyanig ng malalakas na lindol ng ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang Cebu at Davao Oriental. Marami po ang nabigla, natakot at napaisip, handa ba talaga tayo kapag biglang lumindol? Totoo po na hindi natin kayang pigilan ng mga ganitong sakuna, pero kaya naman po natin itong paghandaan. Tama ka dyan, Selena, no? At isa sa mga simpleng paraan para maging handa ay ang pagkakaroon ng tinatawag na Go Bag. Isang bag na may lamang mga pangunahing pangangailangan na magagamit mo kapag kailangan mong lumikas. At sa gitna ng panik at kaguluhan, malaking tulong po ang Go Bag dahil hindi mo na kailangang magmadaling mag-impake. Kaya ngayon pa lang, simulan nyo nang buuin ang Go Bag para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. At para magabayan tayo sa pagbuo ng ating Go Bag, kasama natin muli ang isa sa UNTV News and Rescue Emergency Medical Responder, si Mr. Joshua Antonio. Good morning, Mr. Joshua. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning po sa ating mga kasambahay. Ngayong umaga naman po ay didiscuss po natin paano po ipiprepare o gaano din po ka-importante ang isang Go Bag. Ano po ba ang Go Bag? Ang Go Bag po ay isang emergency bag na madaling bitbitin. Yun po sana ang
makuha po ng ating mga kasambahay. Kasi Sir Joshua, last time po, di ba, ibinahagi niya sa atin yung about naman sa mga earthquake safety tips. Actually, nag-trending nga yun, di ba, sa Good Morning Kuya Facebook page. Ang daming nakakita, ang daming nakinabang dun sa video na yun. Halos umabot na po yun, more than 2 million views and counting. Dahil nakita ng mga kasambahay natin yung kahalagahan talaga na prepared tayo during earthquake. That's right! Yes po, pagdating po sa disaster, talagang pwede naman po natin paghandaan. Kagaya po nitong GoBag. At marami rin po tayong nakikita sa mga social media ngayon, iba't ibang mga LGU, yung pong mga GoBag na ibinibigay nila sa kanilang mga constituents. Ang GoBag po, kung maaari, kung meron po ang ating mga kasambahay, ay yung waterproof. Okay. O mga water resistant. Pwede naman po sa mga kasambahay po natin na wala po talagang pambili ng mga ganito, ay pwede po yung mga simpleng bag, mga bag po ng kanilang mga anak, kung ano po yung meron sa kanilang bahay. At yung pong mga nasa loob po ng mga go bag, kagaya po ng mga di-discuss po natin ngayon, ay balutin na lang po ng mga plastic. Ano-ano po ba yung mga laman ng go bag? At ito po, gusto lang po namin na sabihin, ito po ay sample o guide lamang po. Kasi yung pong go bag ay depende po yan sa pangangailangan ng isang individual. Ako po as rescuer, as responder, ito po yung pangunahin na talagang nire-ready ko po siya. Actually, ito po ay go bag ko po sa bahay. Iba rin po yung go bag ko po sa opisina. And rider din po kasi ako, meron din po akong maliit na bag din po doon. Pero nabanggit natin, di ba, yung nag-trending na video kasi, yun yung earthquake drill, kumbaga, ano ba yung mga dapat natin gawin during earthquake. Pero ito pang go back, bakit po ba ito tinuturi na isa sa mahalagang factor din na kailangan paghandaan natin sa panahon ng lindol? Kasi bukod dun sa alam natin dapat gawin, kailangan may go bag din. Ba't po importante at gaano kahalaga itong go bag na ito? Ang isang lindol, hindi po natin alam kung kailan tatama po yan. Kaya ito pong go bag, kaya tinawag po siyang emergency bag. In case of emergency, madali po siyang makita at madali po siyang bitbitin. Kasi nag-ready ka nga ng go bag, napakabigat naman. Lahat nung nasa cabinet mo ay ilalagay, pati mga iba't ibang mga bagay, laptop, which is hindi po siya tama. Yung pong mga essential na dapat ay meron po tayo. Kasi after po ng disaster, napaka-critical po ng mga darating na araw. 3 days. Kasi hindi po talaga kaya lahat ng mga LGU na puntahan, lalo na po yung mga malalayo. Meron nga po ng mga nakaraang mga calamity, almost 1 week bago mapuntahan dahil yung pong mga tutulong, re-responde ay affected din. Kaya itong go bag, napaka-importante na tayo po mismo, kahit wala pong muna dumarating, ay mayroon po tayo. Kumbaga, tayo po ay makakatayo mismo in terms na dumating na po yung disaster. At yun na nga, isa-isahin na po natin yung mga items ng go bag natin. Ano po ba yung mga items na dapat laman ng go bag natin? Pwede po dyan yung tarpaulin o yung mga election tarpaulin. Pwede po natin maging silungan o maging higaan kasi talagang pagdating sa isang evacuation area, kung saan mo yung mga lugar, talagang hindi po siya komportable. Kaya magagamit din po natin siya. Mga damit, and make sure lang po na balutin lang po natin ng plastic. Ilang set po yan? Baka mamaya pang isang ano. Pwede po yan. Ang ano po natin yung go bag is pwede po siya magamit na for 3 days. Okay. 3 days. Good for 3 days. Good for 3 days. And meron din po tayong first aid kit in case na masugatan po tayo, matitreat po natin yung ating sarili, yung mahal po natin sa buhay. O kapag may humingi po ng tulong, mapag-rescue po tayo, mapagbigay po tayo ng first aid kit. At siyempre yung pong mga medicines, huwag pong kalimutan, lalo na po sa mga nagme-maintenance na. Ano po? Yung pong mga biscuits, mga snack bar, pwede po yun. Lalo po sa mga kasama po natin sa bahay, kung may diabetes, napaka-importante po na mayroon po tayong ganito para sa kanila. Transistor radio, para nakamonitor po tayo sa mga nangyayari po sa paligid po natin. Radyo. Importante yan kasi pagka nagkaroon ng sakuna, minsan nawawalan ng signal talaga. So, walang magiging silbi yung ating mga yes internet. Yes po, tama po yan. Pwede rin po, dynamo flashlight, hindi po kailangan po ng batteries po dito. Mga multi-tools, magagamit po natin to kapag may kukumpunihin po tayo. Siyempre, mga canned goods, hindi na po kailangan lutuin. Kapag nagutom po tayo, pwede po natin kainin kaagad. Ano pa ba yung mga nandun? Na tali.
Para saan po ba yung tali? Magagamit po natin to in case of emergency, kapag may gusto po tayong kumpunihin, pagbalik natin sa bahay, o kaya nasa evacuation center po tayo. And yung whistle, napaka-importante kung tayo po ay na-trap, magagamit po natin in case of emergency. Yun, dapat gumagana. Dapat po gumagana po yan. Pero bakit po kailangan ng whistle ng mga sa go bag natin? Para saan po ba yan? Kasi ano po yan, in case na matrap po tayo sa isang lugar, nadala po natin yung go bag, mapaghingi po tayo ng tulong. Pwede po yan. Imbis na sumigaw ng sumigaw. Opo, kasi nakakaubos po ng energy yung pagsigaw talaga. Tama. Ganda pito. Yes po. At syempre yung hygiene kit, napaka-importante po niyan kung may lugar naman na po pwede nating magamit ang ating hygiene kit. Okay, mga toiletries. Yes, mga batteries, extra batteries sa mga flashlight na wala pong dynamo flashlight. Mga kapote, magagamit din po natin yan. Kapote. At yung pong mga importance, ano po natin, documents, mga passports, mga birth certificate, maganda po, nakalagay din po dito sa go bag po natin. Kahit photocopy lang po, no? Opo. At syempre, malinis na tubig. Mahirap po kasi na wala po tayong tubig. Napaka-critical po sa loob po ng 3 araw kahit wala po tayong food at least tubig, makapag-survive po tayo. At gusto po nating i-emphasize na ang go bag po dapat kada isang membro sa isang pamilya dapat po may go bag po tayo. Kahit po bata. Kahit po yung bata. O kasi naisip ko kung isang go bag, buong pamilya, wala hindi aabot ng 3 days. Di ba? Tsaka medyo mabigat yung kapag pang buong pamilya. Kasi yung pong go bag dapat madaling bitbitin. Yes. Hindi po nahihirapan ang isang individual. Saan po dapat nakalagay isang go bag? Oo nga po. Baka mamaya nakatago sa aparador. Dapat ba nasa pintuan ba yan? Nag-ready ka nga ng go bag, tinago mo rin naman. So mahirap po yan. So dapat yung pong go bag po natin, madali po siyang makita. That's right! Okay. Pwede po siyang sa loob ng kwarto na malapit po sa pintuan po natin kung saan po tayo lalabas. Pwede po yun. Mas advisable dun sa labasan kaysa dun sa kung saan ka nagsistay. Kasi naisip ko kunyari, di ba may mga cases po na minsan yung mga exit ay natatabunan. Minsan yung mga go bag kung dun po natin lagay, hindi na po na accessible. Yes po. Kaya napaka-importante po yung go bag po natin, yung mga bag po natin, dapat madali po siyang makita. At napaka-importante na nag-check po tayo ng laman ng go bag. Kasi na-expired po yung mga pagkain, baka dinagana po yung mga gamit po natin. Baka nag-check po tayo ulit ng go bag after 2 years. Okay. Hindi po siya tama. Expired. Mas maganda po na check po natin weekly, monthly, mas maganda para nasasanay po yung isang miyembro po ng family na may go bag. In terms na dumating na po yung disaster, alam po niya na may go bag po siya. Okay. Ay, paano naman po, Sir Joshua, kapag nasa school? Kasi madalas talaga na pag Monday to Friday, mas matagal yung oras ng mga bata sa school. Dapat din po ba may go bag sila na pang school lang? Mas maganda po, dapat may go bag po ang mga estudyante. Kasi gagaya po nangyari nung lindol dito sa Baguio, kung nakita niyo po, napanood, na napakaganda po nung naging setup po ng 2 school po yon. Hindi po sila lumabas kaagad. Nagtago, duck cover and hold, and may mga helmet pa po yung ibang mga school. So dapat may mga go bag din po yung pong mga estudyante po natin o yung mga anak natin. Ano po dapat yung laman? Kasi syempre mga bata po, ito minsan yung iba nasa preschool, ganyan, nasa grade school. Paano lang po ba dapat yung laman ng go bag nila na sigurado mabibitbit ng mga bata? Yes po. Isa po yan yung pagkain at laruan. Isa po yan sa dapat na meron. Kailangan may laruan. Yes po. Isa po sa tinuturo po natin ngayon sa disaster management, kapag may mga kasama tayong mga bata o kaya nasa school, dapat may mga toys po sila. Ano po yan? Maaliw po sila, matutuwa, mapaglaro, mapag-enjoy po sila kahit papaano. Hindi po sila, kumbaga nakikita po nila, hindi po nila nakikita kung ano yung nangyayari ngayon sa isang evacuation, na masikip, maingay. At least kung may toys, kahit papaano maaliw ang isang bata. Oo, at saka pwede yan na i-require sa mga school. Kasi dati naalala ko po nung bata ako, meron kaming required na pagdating mo sa school that meron kang sarili mong hygiene kit, may baon ka na damit. Hindi naman for emergency lang, no? For example, natapunan ka, yun lang yung purpose. Pero mas maganda pala kapag ang i-require sa mga bata, meron silang mga go bag sa school nila na nakastore sa classroom. Just in case magkaroon nga po ng ganito mga sakuna, padadala agad ng mga bata. Yes po. Kaya inaano po natin, in-encourage
po natin, ng family, mga magulang, lalo na po may mga bata, dapat po maturuan na po natin sila. At tayo po mismo, turuan po natin yung sarili po natin na makapaghanda po tayo. Kasi anytime po talaga, yung disaster, kalamidad, hindi po natin alam. Kagaya lang po kaninang madaling araw, alauna, lumindol po ulit, 6.0 sa part po ng Visayas. Cebu. Meron ulit, no? Cebu, Leyte. Opo. Sir Joshua, kanina po nabanggit niyo sa amin na ang dami niyo pong go bag. Meron po kayo sa bahay, meron po kayo sa sasakyan. Bakit po ideal na meron po tayong dala na go bag sa iba't ibang lugar kahit sa work? Kung ako po ay isang responder, namulat po ako sa dapat anytime ready po tayo. Kahit nga po pumunta lang po ako sa palengke, kahit naka-short, yun. Make sure ko po na may pouch po ako. May pouch po ako na, ano po yun, mga first aid kit, tsaka whistle talaga. Hindi po nawawala yung whistle ko talaga sa mga bulsa ko. Yun man lang ay, may dala po tayo, ay ano na po, napakalaking bagay na po yan. Natuturuan mo yung sarili mo na kahit nasaan ka, is ready ka anytime. And rider din po kasi ako, yun po, may nadadaanan din kasi akong mga aksidente, kahit pa paano nakakatulong po tayo. And may magamit po yun, mga damit, minsan kapag nabasa, magagamit mo yung laman ng go bag, makapagpalit ka ng damit. Yun po. Sir Joshua, since nabanggit nyo nga po kanina na dapat i-check natin or i-replenish natin yung laman ng go bag, gaano po ba kadalas na dapat i-check natin yung mga laman ng mga go bags natin? Mas maganda po weekly. Weekly. Or monthly. Kasi ano po yan, natuturuan mo yung sarili mo na na-check mo yung paano ka ready. And time to time, alam mo kung ano yung laman ng go bag. And kahit paano, nare-review ka. Para saan ba to o to. Kasi marami na po nabibili online. Yung iba po kasi, ano po sumusunod na lang po sa trend. Oy, ito naman ang go bag, ito ganito. Pero hindi naman alam kung paano gamitin. Kaya napaka-importante, dapat lahat po ng laman ng go bag ay alam po natin paano siyang gamitin. Kaya always check po din yon. Ano naman po yung mga misconceptions po sa paghahanda po ng go bag? Kasi meron po kasi nagsasabi na, ay okay na daw yung cellphone at pera lang ang dala kapag may emergency, tapos wala na, sarili na lang. Ano? Actually, yun yung question ko kanina. Sabi ko, bakit kaya walang wallet na nakalagay sa go bag? Pera. Wala, hindi ka na makakapag-shopping ka. Opo, kung natatandaan niyo po yung nangyari sa Leyte, yung Yolanda, sarado po lahat. Meron po, may may nakausap po ako personal kasi News and Rescue. Yung maraming pera, nung gustong bilhin lahat nung nasa tindahan, hindi niya mabili kasi yung mismong may-ari, ayaw niyang benta. Kasi siya affected din, wala siyang magagamit. Kaya yung pong mga pera, pwede rin pong meron in case kung may mabibilan. Pero dapat talaga, kung wala talaga, dapat ready po yung go bag natin na may mga essentials po tayo, mga pagkain, tubig. Kahit wala po tayong pambili, ready po tayo, makapag-survive po tayo. Pero any advice naman po, Sir Joshua, sa publiko naman para magkaroon po sila ng awareness, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga natural calamities? Kasi maliban sa earthquake, may volcanic eruption nung kahapon po sa Canlaon, kung di ako nagkakamali, 30-minute na na ash emission at iba't iba pang natural calamities. Paano po ba natin maa-advisean yung publiko na mas maganda talaga may go bag tayo? Ayoko po sabihin na timely kasi dati pa po talaga is dinidiscuss na po natin yung go bag. Yung pong government po natin, masasabi ko po hindi po siya nagkulang sa pagpapaalala. Ngayon na lang po kasi talaga na parang sabihin natin na nag-trend dahil sunod-sunod po yung mga paglindol. Ngayon lang po natin siya naramdaman, yung importance. Kasi meron akong napanood sa news natin na walang natira, bit-bit lang po niya sarili niya. And wala po siyang ibang mga dala. Kaya napaka-importante po na meron po tayong go bag na madaling bit-bitin in case of emergency ay may magagamit po talaga tayo. Kasi gusto ko lang po ulitin, hindi po lahat ng mga pagkakataon ay mapupuntahan tayo ng mga LGU, ng mga kasama po natin mga responder dahil may mga pagkakataon na sila po ay affected din. Kaya sa sariling pa po natin, kung may go bag po tayo, makakatayo po tayo. Makapag-survive po tayo ng ilang araw. Alright. Sa mga gusto naman pong
siguro makakuha ng mga seminars. Ano po ba mga contact details or pagkakailangan nila ng rescue? Ano po ba mga contact details ng ating UNTV News and Rescue? Opo. Pagdating po sa mga paghahanda sa mga disaster management training na sinasagawa po ng UNTV News and Rescue, ito po ay libre. Pwede po kayong tumawag sa 8911 UNTV o 8911-8688. Pwede rin po kayo mag-message sa Facebook page po natin na Tulong Muna Bago Balita. Yun po ay bukas 24/7. At pwede rin sila mag-email po, no? Yes po, pwede rin po kayo mag-email sa ating email na nhqtraining.department@gmail.com. Tsaka, sir, remind din natin na libre po ito. Tama po ba yung training Yes na po, in-offer libre natin? po itong training na ginagawa po natin dahil gusto po ni Kuya Daniel na makatulong po tayo sa isang community o sa isang family na hirap din po sila sa buhay. Thank you so much po, Sir Joshua Antonio, for joining us today. Kaya po sa mga kasangbahay natin, ako mag-start na po kayo na mag-prepare ng inyong mga sari-sariling go bag. Huwag na natin intayin na kung kailan, saka na kapag nakasweldo na. Unti-unti lang naman po, mura lang naman yung whistle, di ba? Minsan may 5 piso na mga whistle. Minsan yung mga tarpaulin, libre lang po yan. Manguhan na lang po kayo ng mga lumang tarpaulin na nakadikit pa sa iba't ibang lugar dyan po sa inyo. Kasi unti-unti, makakabuo po tayo ng sarili nating go bag. Hindi po kailangan mahal agad yung bibilin po natin. At sana yung mga LGUs talaga magtuloy-tuloy, hindi lang sa isang city, sa lahat ng cities magkaroon talaga ng initiative. Mabigyan yung mga pamilya, lalo na yung nasa mga areas na prone talaga, lalo na sa earthquake. Sana po makarating. Hindi lang sa isang pamilya, sa lahat ng pamilya para ready lahat. Oo, galingan nyo galingan nyo po. Biling kaming mag-open ng doors sa mga kakatok. May go bag po. Oo. Ayun. Tsaka sa work din, huwag kalimutan na maglagay tayo ng mga go bag sa work. Hindi lang sa bahay, sa work din. Yan ay lang mga tips natin para sa ating mga kasambahay para ma-inspire naman sila na magsimula na bumuo ng kanilang mga go bag. Mga kasambahay, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya! Morning, Kuya! Mga kasambahay, sabi nila life really starts at breathing. Pero alam nyo ba na pwede nating gamitin ang simpleng paghinga para mapabuti ang ating kalusugan? Yan ay sa pamamagitan ng hydrogen inhalation. Kaya this morning, alamin natin kung paano ba makatutulong ang hydrogen sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasama natin, of course, ang ating naturopathic medicine practitioner, no other than Dr. Bunny Bernardo. Good morning. Good morning. Good morning. Napaka-interesting naman. Pati po muna kayo sila. Yes. Oo, magandang good morning, Kuya. Good morning po sa ating mga kasambahay. And of course, hindi ito kayainan ngayon. Oo, tayo ngayon, medyo magbibigay ng buhay. Yes. Oo, at saka siyempre techie, kahit po sa medical, meron tayong, medyo techie tayo. Yes. Ayan, meron na po mga advanced technology, especially sa mga hindi magandang huminga or tamad huminga. Tamad huminga? Libre yun. Libre pero minsan hindi po maganda siyempre yung content na lalo may mga cardiopulmonary diseases or pulmonary disease. Kasi iniisip ko nga pagka ganyan may mga problema sa paghinga. Usually naririnig natin oxygen ang binibigay. Pero ngayon interesting kasi hydrogen yung napapag-usapan natin. Ano po ba yung function at advantage nitong hydrogen inhalation na nababanggit po natin ngayon? Sige, syempre sabi mo nga yung oxygen, medyo malaking molecules kasi yan, 6. Of course, yung water, H2O yan hydrogen and oxygen. Ang maganda sa hydrogen, it's odorless, colorless yan, and even lighter than air. So pag ganyan mas magaan, ang maganda nito kasi lang siya, one molecule. So it can penetrate immediately doon sa mga, hindi na siya kailangang dumabungguin pa niya yung in-between cells. So dahil very, nape-penetrate niya yung mga permeability. Okay. And even it can diffuse directly sa brain, sa ating mga cells and organs. Okay. Kaya maganda na dahil maliit siya, so dire-diretso makakatulong.
So nakaka-sustain agad. And then of course, alam naman natin yung hydrogen, ano yan dahil napakaganda. Kung yung oxygen ay sustains life, yung hydrogen, it uplifts yung ating life. Okay. So tinutulungan niya. Kaya nga lagi magka-partner kasi hindi ba yung tubig ay buhay. So ang nagbibigay ng sustainability nun is the hydrogen. Kaya dalawang molecules yun. Okay. Ito na nga, Doc, ano po ba yung sinasabi nating hydrogen inhalation? At para saan po ba ito ginagamit? Yes, hindi naman kakaiba yung hydrogen inhalation. Kinapture lang sa isang machine na technology na makikita niyo po yan. Napakaliit lang, portable, kasi gusto natin ganun, you can bring it anywhere. Kasi nakita nga siya in 2017 ng government ng Japan na isang medical device, yung medical inhalation therapy, ay malaking tulong para doon sa mga may problema sa paghinga, yung may mga pulmonary diseases, even sa chronic. At napakaganda niyang binder. Tinatawag nga nito ng mga Hapon na master antioxidant. O, di ba? So, napabanggit niyo, Doc, antioxidants. So, yung mga typical na mga pagkain na rich in antioxidants, same din yung benefits natin kapag nag-undergo tayo ng ganitong machine? Kung yung antioxidant kinakain natin, even the oxygen kasi antioxidant din yan. Ang maganda lang sa hydrogen kasi, hindi siya tawag dito, hindi siya nag-e-effect doon sa mga yung sistema ng katawan, yung body activities. Unlike yung ating antioxidant na iba na tinatawag, pwede siya mag-disrupt. Ito, meron kasi siyang, yung hydrogen, dahil meron siyang sariling electrolyzer and hydrolyzer, ang galing-galing niya mamili. Separate lang niya. Kayang-kanya yung target 10 para siyang pinagsamang NBI, FBI. Target niya yung talaga yung criminal sa katawan. Hindi kagaya ng ibang pagkain natin. Kailangan pa siyang iproseso. Tapos minsan, napapagkamalan niya yung mga kakampi niya na kalaban na mga free radicals yun. So yun, ito ang galing niyang mag-target. So kaya yung hydrogen, kaya sabi nga natin, napakaganda niyang properties. Kasi nga, pwede siyang kumalat na mabilis at pwede siyang selective, yung tinatawag natin. And of course, ang maganda sa kanya, may separator and, na masiseparate niya yung maganda sa hindi. And then of course, ang kanyang ginagawa is hindi siya madidisrupt yung activities ng katawan. Ang maganda, ilalabas niya, ibabay niya yung kasabay ng tubig. So yung natural detoxification process ng katawan, like yung ihi, pagdumi, pagpapawis, doon siya lalabas. Yung vapor maiiwan, pero yung tubig, yun doon lalabas yung toxin. Pero Dok, nabanggit niyo po kanina yung properties niya. Ano po ba talaga yung nature and properties na meron ng hydrogen na nakakatulong talaga sa health ng tao? Kasi, di ba Dok, meron talaga gumagastos ng malaki para lang makainom nga lang sila ng hydrogen water. Sa iba Dok, 350 isang bote. Ano po ba talaga yung meron siya, nature and properties niya? Ang maganda sa hydrogen, kasi nga yun, sabi ko nga meron siyang electrolyte, isustain yung ating katawan. So natural electrolyzer, tapos napakaliit niya. So yung mga molecules, even yung production ng energy, so maganda. So even anti-aging, so makakatulong ng bilis ng regeneration. So regeneration, repair, and relaxation na ibibigay noong hydrogen inhalation. And of course, meron siyang vaporizer. So vapor lang yung kailangan mo, malanghap. And then the water, yung iba kasi na-choke pa sa tubig So dahil maliit siya na molecules, nasa-separate niya yon by separator. So yun na napakagandang dito sa technology na na-discover. Pero ito centuries old, kaya lang through time, nakita nila, siyempre may mga testing. So would you believe there are about 2,000 plus na mga papers and scientific studies na talaga nagpatunay na isa medical device yung medical inhalation therapy. Hindi naman siya napapag-usapan. Pero ngayon ipapakita natin sa ating mga kababayan. Doc, nabanggit natin yung mga benefits na itong hydrogen. Ano naman po yung principle ng hydrogen inhalation nito, lalo na meron tayong machine na dala ngayong araw? Pwede niyo po bang i-explain sa atin, pati na rin sa ating mga viewers? Ang liit niya, Doc. Yes, napakaliit. Portable, napakagaan kasi it's about 2 kilos. Or madadagdagalan ng konti. Kasi yung machine natin, meron po siya dito yung pour the water. Kailangan natin gumamit ng purified or distilled water. Kasi yun ang kailangan merong gamiting water. And then of course, meron din siyang indicator sa likod. If you notice, makikita niyo po na meron indicator. Kaya yung design niya, talagang durable. Yung design, patented yan. Meron siyang 304 metals. Kaya kahit ibagsak siya from 1 meter, hindi siya
Buhay plus. Kahit matilt, kahit magtagilid. So, ganun. And then plus, of course, yung kanyang separator na sinasabi natin, electrolyzer. Yung electrolyzer para ma-dense, para yung separation ng vapor at saka para yung permeability at saka diffusion. Walang corrosiveness, hindi magkakaroon ng mga problema. Ayan, o mag-stop. Pati yung mga toxins na maktatrap, meron siyang titanium plates. Okay. May titanium plate sa loob. And then, of course, meron din po siyang tinatawag natin yung separator ng vaporizer. So, kung makikita nyo, ayan. So, makikita yung quality ng air, ng water din sa loob. Merong green. Is very excellent. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo yung green light. So, yun po yung nagsasabi na maganda yung quality ng water. So, napalitan na ng bagong filter. Meron din siya dito yung water and then meron siyang filter sa ito po yung water, nilagyan na natin this water. May filter yan. So, it lasts about mga 6 months. And then habang ginagamit, normally 30 minutes, 60 minutes, or 90 minutes, pwede yung ganon, o more than 1 hour, para depende sa klase ng sakit. Ang maganda nito is, it will last yung mga 5,000 hours. Tapos matipid din sa tuban. Pwede magamit siya ng tuloy-tuloy. And then, of course, ang pagpapalit ng filters about depende. 3 months o 6 months. Depende ka. Oo, pag normal yung 6 months. Pero pag ang kasama sa pasyente talaga, makikita mo kung gaano karumi yung filter talaga niya na magamit. So, meron separator. Tapos, one click button. Ayan. So, makikita niyo po, ito na po yung outlet para po sa vapor. So, kailangan natin yung siyempre yung medical cannula. Ayan. So, eto si Tini. Ayan. Yung ating so ilalagay natin. So, eto meron po, actually ito para for hygienic purposes, meron po kayong personal na ginagamit. Ayan. So, ilalagay natin. So, the usual, yung ginagamit natin sa oxygen din, o yan, nilalagay lang natin. Meron po siyang sa likod, yung pang-control na para hindi mag-slip down. Ang maganda nito dahil siya ay napaka-tiny molecules. So, wala kang mararamdaman na parang oxygen talagang humihigop yung tubig. Siya yung parang pang-asthma, Doc. Yes, oo, na gano'n. So, eto po yung outlet. Ayan, so yung vapor lang. Magmi-miss lang yung ilong mo. So kung kayo po ay merong respiratory issues, ayan, maganda. Kung meron kayong sleep issues, meron po kayong wound na hindi gumagaling, napakada wound healing. Kung meron po kayong mga problema, mga anxiety, depression, or restless kayo, or matagal kayo na-expose sa mga UV light, radiation, yung mga gadgets, ito po yung perfect. Ayan. So, ang maganda nito, pag kinlik mo yan, ayan. O, ayan. So, nag-start na po siya, boila. Ayan, yung 30 minutes. 30 minutes ang isang session. Isang session. Ayan. So, pwede yung iba naman, meron kasi ako, meron mga anxiety, depression, hindi sila nakakatagal. So, you can start 15 minutes. So, wala ka namang mararamdaman. Wala nararamdaman. Pero Dok, ito bang, itong inhalation natin, meron ba itong parang mga adverse effect? Or kaya 30 minutes lang, di ba siya pwedeng matagalan na parang overnight gamitin? Para masarap daw yung tubig. Para daw masarap yung tulog buong gabi, no? Ako ginagamit ko to before sleeping. Naiiwan nga yan minsan. So, walang overdose. Kasi nga yung kanyang patent and saka yung test clinical studies is yung kanyang purity, may purity 99.996%. So, napaka-less talaga nung kanyang pwede maging adverse effect. Kaya ang ganda-ganda kasi na-perfect talaga na even in Japan in 2017, the government of Japan talaga, yung mga ambulansya nila, kanina pinag-uusapan natin yung earthquake. Kaya sa kanila, ang bilis ng revival. Lahat ng mga ambulance nila, ito na ang nakasabit, hindi na yung oxygen. So, ang bilis-bilis. So, kung may mga problema kayo, yung mga hindi makatulog, restless, or kung gusto nyo simply yung mental issues. Kasi yan, nakaka-penetrate diretso sa mga brain cells. So, yung rewiring, napakaganda. So, makikita nyo, bumababa na yung level. So, nakaka 1 minute na. So, yun. Pwede yung overnight. Ito po, after a minute or so, kailan niya mararamdaman, ni Tini, kailan mararamdaman niya yung effects na itong hydrogen inhalation? Instant po ba to or mamaya? Actually, hindi naman instant. Pero normally nakikita namin yung kaya maganda-maganda yung couch na inuupuan nito. May makikita mo, tulog na yung parang nasaksakan. In 10 minutes, maramdaman mo ng gano'n. Or kung meron kang feeling na halimbawa heaviness, marami kaming gano'n na mga nagtatrabaho pang gabi, na kulang sa tulog. Kami niya, Dok, ang ganda nga nito.
dito, nakaka-relax. So, yung mga gano'n. Pwede siyang araw-arawin, Doc, no? Tama Oo. Walang overdose. Nang hangin lang naman siya eh. Question na lang, Doc, dun sa water, kasi sabi niyo po kanina, purified and distilled. Paano pag hydrogen water din po yung nilagay? Doble-doble yun, Doc. Mas okay ba yun? Mas lalong gumaganda kasi yung vapor niya, mas gumaganda yung quality niya. Kasi kami, kasabay nito, meron din po kaming, habang ka nakaupo, pwede ka uminom ng hydrogen water, lalo kung matamad, para mas maganda po yung electrolysis process na talaga naman makakatulong, na ipupush niya yon. And then after nun, you will notice, yung iba nga talaga namang, after 30 minutes, humihingi na ng kumot. Kasi gusto nang matulog, 1 hour na ina-extend. So yun ang maganda. And of course, siyempre, dahil bagong-bago dito sa atin, so perfect po ito sa mga wellness, talaga, clinic, yung gusto magkaroon ng relaxation, or yung mga batang restless talaga na kulang sa tulog, or yung exposure sa mga gadgets. Ito yung napakagandang natural detoxification. Kung meron po kayong mga issue, lalo ngayon, 2 days sa walang pasok, kasi mataas yung mga flu. So that means maraming pong bacteria and mga viruses. So napakaganda niya maglinis ng mga mucus, yung sa mga airways passage natin, sa lungs. Makikita niyo po, ayan, nakita mo, nag-change na yung quality ko. That means may mga mucus ka. Nangitim din. Iba-iba lahat ng kulay na kuha ko na. Kanina, so that green means, kasi ito. Green niya. Ngayon, Iba-iba siya, nag-blue, nag-purple, nag-green. Yan good, pero yung pag pink na or magre-reddish na, bad na yan. So that means maraming toxins, may mga mucus, may mga bacteria, may mga certain radiation, stress. Yun. So inaalis na yan. Pag mamaya naman, pag matapatapos na, babalik doon sa green. That means na-replenish na and na-relax. So, yun. Pero the class na lang po, is it affordable ba to? Lalo na sa clinic po ninyo. Actually, yung mga uses namin, kung gusto niyo po yung machine, ayan, nag-green. So that means na napipilter and naaayos yung kanyang electrolysis at saka yung kanyang vaporization ng katawan. Affordable kasi kami talaga naman nung nakita ko talaga to, sabi ko dapat affordable to the people. Would you believe yung 30 minutes namin, pwede ko namang sabihin ng price kasi meron standard talaga na medyo mahal talaga sa mga clinic, hospital sa gumagamit na. Sa amin talaga namang yung 150 for 30 minutes to binariya na lang ni Doc. Ay, may libre pang kumot. Kalimutan na kayo sa clinic ni Doc. Kasi meron kaming couch na talaga namang naka-recline and then nakadiretso na meron mga tropilo para po ma-relax. Kasi talagang dapat total package. Pinababayaan namin makarest ng 5 to 10 minutes kung nakatulog para po talaga yung total package ng kanyang relaxation sa technology ng hydrogen inhalation therapy. True. At Doc, gusto ko na rin magtuloy-tuloy ng mag-relax. Kaya thank you so much for Doc Bonnie for joining us today and for introducing this hydrogen inhalation machine. Mga kasabay, wala akong sakit ha. Nagre-relax lang ako. And this time, puntahan naman natin si Celine para po sa ating What's for Breakfast. Thank you, Tini, Joshua, Ian, at syempre kay Doc Bonnie. Uy, parang gusto ko ding itry yan na yung pinagawa sa inyo ni Doc Bonnie. Pero ngayon naman, mga kasangbahay, it's time for our What's for Breakfast. Pero bago natin ipakilala muna natin ngayon ang ating partner for today. Nagbabalik po ang ating UNTV News and Rescue Emergency Medical Responder na si Mr. Joshua Antonio para samahan tayo mag-prepare ng almusal. Good morning po ulit, Sir Joshua. Ma'am Celine, magandang umaga po sa ating mga kasangbahay. Good morning po. Yan. Ito po, Sir Joshua, i-share mo naman po sa ating mga kasangbahay, ano po ba ang favorite niyong breakfast bilang isang medical emergency responder? Ako po, sinangag, lalo na po kapag nauwi ako sa bahay. Naku, ako din po, favorite din po namin yan dito sa GMK. Ito pong fried rice. Ano naman po ang favorite yung partner ng fried rice? Simple lang po, egg, itlog. Ayo, itlog. Naku, masarap na masarap lang. Simple, pero swak na swak para sa almusal. Sige, mag-start na po tayo. Ano po ba yung mga kailangan po natin? Ano lang po, simple lang po, yung mga bawang po natin, and yung kanin. And para po sa itlog po natin, lalagyan lang po natin ng sibuyas,
and kamatis. Ayan, ako simpleng-simple lang talaga mga kasangbahay. Easy to prepare lang, hindi kailangan ng maraming rekado. Kaya pwede na tayo mag-start. At habang nagpe-prepare itong si Sir Joshua ng ating pang-breakfast for today, tatanungin natin siya nung makikichismis tayo sa buhay niya bilang isang emergency responder. Ayan. Sir Joshua, kailan niyo po ba na-realize na gusto niyo pong maging emergency responder or rescuer? May pagkakataon po kasi abang nagmamotor po ako, may nadaanan ako. Significant o malala, naputulan po ng parte ng katawan. Opo. Natulala ako, wala akong nagawa. Hanggang sa naubusan po siya ng dugo. Oo, yun yung parang turning point na yung kapag merong aksidente, tapos hindi mo alam kung ano yung gagawin po ninyo. Yes po, tama po yun. Ayan, saan po naman kayo nag-train para maging isang ganap na emergency responder? Dito rin po sa UNTV kasi 2010 sinimulan po itong UNTV News and Rescue. And bago po ako sumali as rescuer, ay naging news reporter muna ako. And year 2015, mandatory po sa atin, lahat po ng empleyado ng UNTV ay sumabak, magkaroon po ng kaalaman patungkol po sa first aid. Kaya doon ko nakita yung interest, gaano siya kaimportante bilang isang individual, hindi lang bilang isang empleyado, kundi pati kahit nasa bahay po kayo, ay magagamit mo yung kaalaman bilang isang responder. Totoo po yan. Kaya nga po lagi sinasabi sa atin ni Kuya, diba? Sobrang importante yung meron lang isang tao sa bahay na merong alam sa first aid, merong alam sa pag-rescue. Malaking bagay at tulong na yun. Malaki na yung magagawa nun. Kung sakaling magkaroon nga ng mga emergency or mga sakuna. Naku, naamoy ko na ang bango ng bawang. Ginigisa na ni Sir Joshua yung ating bawang for today. Gusto niyo po ba sa bawang yung medyo tostado? Tostado, yan po. Naku, masarap nga po yan. Pero ano naman po yung hirap na hindi po alam ng mga tao when it comes po sa pag-rescue? Kasi ito pong trabaho po ng mga rescuer. Ano po siya? Baga masasabi nating wala siyang bakasyon kapag may disaster. Lalo na po ngayon, sunod-sunod po yung mga paglindol. Naka-activate po yung EOC or Emergency Operations Center, na kung saan minomonitor po natin yung isang team na naka-deploy sa isang area na affected po sa isang disaster. Kagaya po ngayon, yung part po ng Leyte o yung Cebu, nilindol po sila kaninang umaga. So kaninang umaga, marami pong mga tao na tulog pa. Pero yung pong mga kasama po natin, sa mga responders, ay gising po yan and naka-alert. Mahirap pala to, habang ini-interview, nagluluto. Nakaka-pressure ba, Sir Joshua? Yes po. Imagine nyo na lang po na, yan na po ang susunod nyong magiging hobby, yung magluto at makipagkwentuhan. Pero yan nga po, so kung kapag po may ganitong mga disaster, ito po talaga yung pinaka-importante sa lahat. Yung ma-monitor din po talaga natin yung mga teams na nakadeploy sa iba't iba pong lugar. Kasi hindi po natin alam kung kailan po mauulit yung sakuna. Lalo na po kanina, sabi niyo nga po kanina, nagkaroon ulit po ng lindol dito sa may bandang Cebu ulit. Yes po. Kaya sa side po natin, napaka-importante po kasi kung ano po yung ginagawa po ng LGU, ay makilaw po tayo sa mga drill kasi sa disaster po talaga, hindi po talaga natin alam kung kailan darating. Kaya yung paghahanda, napaka-importante. At sa side naman po namin bilang mga responders, po kasi, nasa work po kami, nasa tungkulin po bilang mga responder. Kasi may mga pamilya din po kami. Totoo po. Isa po yan sa po talaga, inisip po namin. Yung maiiwanan po namin. Kaya sa side po namin bilang mga responder, ang tinuturo po ni Kuya Daniel, dapat ready din yung mga pamilya mo. Kasi kung tayo po nagtuturo sa mga labas, pero yung family, hindi man lang natin maturuan ng pagre-ready po ng mga go bag, ay mali po yun. So dapat sa side po namin, alam po namin, yung iwanan po namin mga family, mga sa buhay, dapat
ready din po sila. Naku, yun nga yung mahirap, no? Yung imagine mo, may nire-rescue ka na ibang pamilya, pero hindi mo sure kung yung pamilya mo ba, anong kalagayan nila, kung ligtas ba sila. Kaya importante din po talaga na sa mga ganitong trabaho, maturuan po natin. Isa talaga sa pangunahin na maturuan natin when it comes to training, yung pamilya din natin para handa din po sila. Yes po, tama po wala yun. kayo sa bahay. Mag-isuyo po ko ng plato. Eto Medyo na, luto ready na yung na yung ating fried rice. Yung isa para sa isa. Naku, ang sarap. Hirap pala na ito. Hindi ako ready. Yung isa. Ayan. Mas madali po bang mag-rescue kaysa Di ko siya masasabing madali kasi buhay kasi. Opo. Buhay ang pinag-uusapan. Kaya mahirap din siya. At isa rin yun bilang isang responder na hindi po madali ang isang responder kasi buhay nga po yung pinag-uusapan. At saka po, hindi po natin sigurado kung ano mangyayari during that time na meron pong sakuna. Kaya dapat po talaga handang-handa tayo. Bukod po sa mga hirap na pinagdadaanan ng mga rescuer, ano naman po yung most unforgettable po na experience nyo sa pag-rescue? Ako po yung unang responde ko, medyo lang kasi kumakain. Kasi yung unang tawag sa amin, nasa Pampanga pa ako noon. Pagdating ko sa lugar, natulala ako dahil dun sa nangyari sa isang pasyente. Ano po case na nangyari po? Ano po yun? Banggaan po ng motor at ng isang kotse. Pagdating ko po ron, yung isang mama, isang lalaki, sumisigaw. Kasi yung isang parte ng katawan niya, right, naputol. Sorry po, pasintabi po sa mga po natin kasambahay. Parang word na longganisa. Ganun na ganun po siya. Tapos po? And kung first time ko po yun, na-shock po ako. Pero dapat, bilang isang responder po kasi, dapat compose mo yung sarili mo. Kasi pinasok mo ito. So dapat ready ka anytime. So kahit na bago ka, hindi mo nang pwede sabihin sa family ng nire-respondihan mo. Bago lang po ako kaya di ko po alam masyadong gagawin. Hindi po. So isa po yun sa challenge na talagang hindi ko po makakalimutan. Kailangan talaga kapag ka-responder ka, malakas ang loob mo po talaga. Yes po. Kasi mahirap din po talaga, hindi natin alam o sigurado kung ano yung makikita natin, kung ano yung mangyayari sa isang sitwasyon. Kaya importante na handa tayo. At saka po, kung kung talaga, kasi may mga partners naman po kayo, if ever, di ba? So, hindi naman po kayo nag-iisa, meron po kayong makakasama. Yes po, yan. Ganun po. Eto na, hinihiwa na po ni Sir Joshua yung ilalagay natin sa ating scrambled egg. Ayan, na partner ng ating fried rice. Naku, ito na. Sana naamoy nyo mga kasangbahay kasi bangong-bango talaga ako. Yan, sa mga ginigisang sibuyas at saka bawang. Medyo malakas. Medyo malakas po yung apoy natin. Pero ito nga po, after po nito, Sir Joshua, ano po ba yung mga ginagawa nyo po na paghahanda bago kayo pumasok sa trabaho bilang isang responder? Meron po ba kayong mga ginagawa po para sa na preparation para po sa pagpasok sa trabaho? Yes po, bilang isang responder po, ang ginagawa ko po ay yung gamit ko, go bag, chine-check ko po yun always. And syempre, bilang responder, dapat yung first aid kit. Chine-check ko po yun kasi may mga pagkakataon na nagamit na, so dapat papalitan po yun. And always po, yung sa loob po ng motor, chine-check ko po kung andun po yung gamit ko. Kasi bukod po yung go bag ko sa bahay and may mga gamit din po ako, mga pouch sa motor. Naku, kailangan talaga lahat ma-check, Kasi hindi po natin alam ano na yung kulang, ano na po yung nag-expired, ano na po yung mga wala pa dun sa mga go bags natin. Kaya importante din po talaga yan. Yes po. Yan, naku, ang sarap po ng scrambled egg. Favorite ko din po yan ng bata ako. Hanggang ngayon naman po. Ayan. So, sa pagtatrabaho niyo po bilang responder, ano po yung isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan po ninyo? Di ko po talaga tinatanggal na bago po ako lumabas ay siyempre manalangin, magpagubilin. Kasi kung sa sarili lang natin, talaga hindi po natin kaya. And
medyo ano po siya, mabigat. Masasabi po natin mabigat dahil buhay po yung pinag-uusapan. Opo. And sa side po namin, hindi po lahat is successful eh. May may pasyente po kami namatay. May pagdating sa ospital, yun po namatay. May pagkakataon, naisip ko po yun. Hindi na Ano niyo siguro. po hinahandle yun kapag ganun? Kasi po mabigat din po talaga yun tinatry niyo pong i-save tapos hindi na save. Opo. Mahirap eh. Sa side ko po, tinitignan ko na lang yung dapat tama yung ginawa mo para kapag kinausap mo yung family, ay masasabi mo ng diretso, mata sa mata. Opo. Na hindi ka nagkulang kahit papaano. You did your best. Pero may pagkakataon talaga na may mga ganong incident. Hindi po talaga maiiwasan Yes po. Wala na yun sa natin sa control natin yung mga ganon. Pero after po, halimbawa po, nung na-rescue, nabigyan ng first aid, ano po yung next step natin pagdating po sa mga ganitong sakuna? Sa mga ganon po, hindi lang po natin pagkatid sa ospital, wala na. Ang ginagawa po natin, gusto rin po kasing mangyari ni Kuya, madalaw po yung tinulungan po natin kung kamusta na pa. Kasi meron po, nawalan po ng hanap buhay. Ang trabaho po niya ay motorcycle taxi. Hindi po siya makalakad. So yung mga ganong pagkakataon na gusto pong mangyari ng Kuya, ni Kuya Daniel, paano tayo makakatulong? Opo. So meron po doon, binibigyan po ng relief goods, and then kino-coordinate po natin sa MCGI. Yan kasi katulong naman po natin palagi from UNTV. Pinapadalan po ng tulong. At kung ano po pwedeng maibigay, halimbawa po sa pagbili po ng mga gamot, yan po. Yes po. Ayan mga kasangbahay, dahil po ang MCGI po ay partner po natin ng UNTV para po sa pagbibigay ng serbisyo po sa ating pong mga kapwa-tao. Kaya po, kung meron din po kayong pangailangan, pwede po kayo mag-contact sa UNTV. At kung meron po tayong pwedeng mailapit, lalo-lalo na po sa MCGI Cares, pwede po nating gawin po yan. Naku, ang sarap naman ang breakfast natin for today. Meron pa tayong garnish. Yan. Ayan, ito na po ang ating breakfast for today. At syempre, hindi makukumpleto ang breakfast pag walang partner na masarap na kape. Ayan, meron po tayo ditong kape. Na favorite nyo din po ba ang kape, Brad Yes Joshua? po, black coffee. Iniwasan ko na po yung medyo tumatanda. Kailangan yung sa side talaga po ng sugar, talagang po. Healthy na tayo po. Yes, yan. Nilagyan natin ng kamatis. Ito na po yung ating kape. Naku, ang sarap ng breakfast natin for today. Simpleng-simple lang, pero madali lang i-prepare. Hindi kailangan na masyadong madaming recados. Nape-prepare na. Ayan, naku. Sir Joshua, ready na ba kayo sa ating breakfast? Tikman na natin kung masarap ba ang luto ni Sir Joshua habang nagkikwento siya at nagluluto. Kaya pwede na ba? Kung pwede na. Pwede na po. Kain na tayo. Ayan. Siyempre mga kasangbahay, yun pong ginagawa ng ating mga responder. Hindi po yan basta-basta nagiging trabaho. Kailangan po natin ng proper training. At kung nangangailangan po kayo ng training, pwede po kayong lumapit at kumontak po sa ating UNTV News and Rescue. Yes po, sa atin po 24/7, hindi lang po yung UNTV, pati po yung pong mga kasamahan po natin ng mga responders sa iba't ibang mga rescue unit, rescue groups, sa mga disaster LGU. Yan kasama po natin talagang kapag nag-declare po yung pong mga iba't ibang mga LGU na walang pasok sa mga eskwelahan, pati po sa mga empleyado ng LGU, kami po dapat papasok lahat. Para makatulong po tayo sa ating mga kasambahay. Tama po. Ayan, salamat po. Maraming salamat po for joining us today, Sir Joshua Antonio. Huwag kayong mag-alala mga kasambahay. Marami pa tayong mga tips this week tungkol sa iba't ibang mga sakuna at ano ba yung mga dapat natin gawin para maging handa tayo. At kamustahin naman muna natin ang isinasagawang MCGI Weekly Medical Mission dyan po sa may Limay, Bataan. Naroon po si Brother Mel Aquino. Good morning po, Brother Mel. Kamusta po kayo dyan? Yes, good morning po sa lahat ng ating mga kasambahay. Once again,
Ceciline, good morning din po sa inyo. At live na live pa rin po muli tayo dito po sa ating MCGI Clinic dito po sa Limay, Bataan. At salamat po sa Diyos dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating registration na nagpasimula po kaninang alas 5 ng umaga at magtatapos po hanggang mamayang alas 9 po ng umaga. At may oras pa po tayo para dun sa ating mga kababayan po na malapit lamang po dito na hindi pa po nakakapagparehistro upang makapagpakonsulta po ng kanilang mga dinaramdam. At sa araw po na ito ay kasama po natin si Nanay Lenny de Guzman, 57 anyos, at siya po ay residente po dito po sa Barangay Lamao, Limay, Bataan. Po, hello po Nay, kumusta po kayo? Ayos lang. Ayun po. Nay, ano po ang ipapakonsulta niyo po ngayon? Yung mata. First time niyo po ba? Opo. Apo, sino po ang nag-invite sa inyo, Nay? Yun si Mimro din dito. Si Kuya, nalimutan yung pangalan. Basta yung tawag nun. Taga-Arsenal din. Opo. Nay, paano po makakatulong sa inyo itong sakali po kung makapagpakonsulta po kayo? Gusto ko talaga magpapaano. Yung sa mga para yung mata ko. Kasi first time ko parang pumunta rito. Para lalaman ko na ngayon. Ang dapat nga yun, ang ko dito sana, yung 18. Kasi, pangit yung ipin, walang ipin. Tapos, yung mata na lang, muna. Ayun, opo. Ngayon, kung halimbawa sakali na makapagpakonsulta po kayo, malaking magiging tulong po ba nito sa inyo? Malaking tulong. Kasi sa ngayon, ang hirap ng buhay. Na katulad na yun, si abay ko nagdadialysis na sa Wawa. Sa isang linggo, 2 beses siya, Tuesday kang Friday. Tapos lap time na siya. Hindi na pwedeng ititigil yung niya, yung dialysis. Yung anak kong 3 lang naman ang anak ko. Yung isa kong anak nag-aaral pa, 4th year college. Nagwo-work din siya, ngayon nag-aaral sa Manila. Tapos yung 2 kong anak, nagtatrabaho. Pero hindi din kaya kasi sa kamalahalin na bayaran pang kuryente, bayaran pang tubig, lahat ng mga accessory sa bahay. Kaya kulang na kulang. Gusto ko nga mag-apply ng trabaho. Pero ngayon po, susunod po na ipapakonsulta po ninyo, yung ngipin naman po ninyo. Yung ipin ko naman, palagyan ng pangit. Ayun, sige po. Salamat po sa Diyos, Nay. At sana po ay makatulong po sa inyo yung pong... malaki sa akin. Kasi katulad niyan, si abay ko, linggo-linggo nagdadialysis. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Iyon, salamat sa Diyos. So, yun lang din naman po ang isa sa hiling po natin ngayon. Kagaya po niyan, si Nanay Lenny po ay isa doon sa mga pasyente po natin para po sa araw na ito na atin pong mapagsisilbihan. Sa awa tulong po ng Diyos dahil kagaya nga po nung sinasabi po niyo, yung gastusan po ng kanilang pamilya ay medyo malaki po. Kaya yung kanyang pagpapasalamin at saka yung kanyang pagpapangipin po ay medyo malaking bagay na po kung sakaling mabigyan po natin sila dito. At ngayon nga po ay awa tulong po ng Diyos, nakaline na po si Nanay para po mabigyan po siya ng libreng salamin po natin. Yan. At salamat po sa Diyos. At as of 7:30 po, tayo po ay mayroon na pong mga napagsisilbihan. Sa medical consultation po natin for adult, tayo po ay mayroon ng 18. At sa ating pong pediatric consultation, tayo po ay mayroon na pong 9. At doon po sa ating dental services, tayo po ay mayroon na pong 36. Yan. At doon sa optical services po with free reading glasses, kung saan nakapila po si Nanay Lenny, ay mayroon na po tayong 22. At doon sa haircut po natin, ay mayroon na po tayong isa. At yan po ay may total po na nasa 86 na po. Yan. At salamat po sa Diyos dahil madadagdagan pa po yan. Magtutuloy pa po dahil hanggang alas 9 po yung ating registration. At kagaya nga po na makikita po ninyo dito sa akin pong likuran, na marami pa po tayong mga kababayan po na nakapila na magpapakonsulta po diyan sa lahat ng mga services na ating ipinagkakaloob para po sa araw na ito. At syempre, naandyan din po yung ating MCGI Pharmacy na makukuha po yung kanila pong gamot. At syempre po,
Naandyan pa rin po yung ating feeding program. Naandyan yung ating mga kasama po sa MCGI na patuloy po na nagbibigay. Nung kanina pong umaga ay nagbibigay po ng mainit na kape at mainit na lugaw at dire-diretso po yan hanggang mamaya po kung aabutin pa po tayo ng tanghalian ay mapagbibigyan pa rin po natin sila. At ang iintindihin na lamang po nila ay yung makapagpakonsulta po ng kanilang mga nararamdaman. Dahil iba pa rin po na tayo po ay makapagpakonsulta doon sa talagang mga expert. Dahil mahirap po yung tayo po ay mag-self-medicate. At salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon gaya ng sinasabi po ng kapatid na Daniel na lagi pong iniaaral sa amin na ang paggawa ng magbuti ay hindi magbubunga ng masama. At ay tuloy-tuloy po natin gagawin dahil sa MCGI po ang paggawa ng mabuti ay isang obligasyon at hindi po ito isang opsyon. Ito po ay para sa karangalan ng Diyos na may lalang sa atin at hindi para sa karangalan ng isang tao lamang. Ayan muna po ang update po natin dito po sa ating MCGI Clinic. Balik po sa inyo sa studio. Maraming salamat, Brother Mel Antonio, live mula sa Limay, Bataan. At syempre, pasalamatan din po natin ang lahat ng volunteer doctors na palaging tumutuwang sa MCGI Medical Mission dyan sa Bataan at sa MCGI Law Center na pwede naman pong lapitan ng ating mga kababayan para sa kanilang legal concerns. At syempre, shout out po sa buong MCGI medical team and staff na araw-araw po na talaga namang nagvo-volunteer po dyan, tumutulong po sa ating pong mga kababayan. At dahil dyan, tikman na natin yung mga ayun na nga. meron tayong breakfast meal. Let's go. Kain na. Sino nagluto? Teka lang, sabi kanina ni Sir Joshua, ang favorite niya ay fried rice at saka egg. Kayo ba ano bang favorite niyo na breakfast? Breakfast. Same. Fried rice, no? Basta kahit ano, basta may fried rice. Sinog-sinog. Ang bango no? Ang bango ng sinangag. Pero tikman na natin. Nakakatikim ba kayo ng egg? Kasi ako may egg eh. Nakakatikim ako. Parang fried rice lang. Nabutan natin sila doon. Ayun. Fried rice lang. Okay, atin na to. Yan. Okay, napalakad pork chop. Parang Pakita natin yung pork chop. Alam mo, pamaypay. Sobrang ayan na, Josh. hanggang dinner na kasi yan. Pasalamatan din natin, syempre, kung mayroong mga volunteer doctors tayo. Meron din tayong doctor volunteer ngayon. Pasalamatin na natin mga guests. Syempre, si Sir Joshua Antonio, ang ating mission responder. And syempre, ang ating Dr. Doc Bonnie Bernardo. Doc, baka may gusto po kayong batiin na ngayon? Of course, syempre, yung mga suki ng hydrogen inhalation na nag-aabang. Sorry po, mamaya darating na po dyan yun sa Mandaluyong at saka po sa Bacoor, Cavite. And of course, shout out sa mga kaklase ko na yan everyday, lalo na sa provincial government ng Laguna. Good morning. Hello, Sir Joshua Antonio, baka may gusto po kayong batiin. Greetings. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makabahagi po tayo ng kaalaman sa ating mga kasambahay. Binabati ko po ang family ko na araw-araw po nanonood ng Good Morning Kuya. Diyan po sa Magalang, Pampanga. At sa lahat po ng mga miyembro po ng UNTV News and Rescue mula Luzon, Visayas, Mindanao na lagi pong nakaredy in case of emergency. Kina Benedict Galasan at MCGI Riders, ingat po kayo sa inyong biyahe. Good morning po! Ay, lalo na yung mga responder po natin ngayon sa Cebu tsaka Davao. Ingatan at samahan nawa po kayo palagi ng Panginoon. Tama. From Joshua Antonio, Joshua Janisha naman, babate. Baka magkamali kayo mga kasambahay, ha? Huwag ka mukha eh. Oo nga eh. Sa lahat ng mga Zens natin, Makati Zens, Q Citizens, lahat ng mga Manileño, ingat po tayo at take a note natin lahat ng mga natutunan natin ngayong araw. Ako, gagawa na ako ng go bag ko. Wala. Sorry po, wala pa akong go bag. Yes. At binabati ko rin po syempre ang aking Mamsi. Good morning. Hello, Mamsi. Good morning. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. And welcome
kasambahay, are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Training Center, located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. They offer a wide range of beauty treatments and also provide certification through fast-track training programs and test the NC2 options. A big thank you to Ms. Glenda Vasquez for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results, and happy birthday kay Marion Chester ng Kilo Outdoors. And sa bagong silangan, happy 7th anniversary! Oh, lahat-lahat na tayo ha. Bumati din tayo ng Happy Birthday, Kuya Daniel! We miss you! We love you! Happy Sabbath pala sa mama ko! Happy Sabbath, Mami! Alright. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita kaya tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning